Iparinig, hinangin ng makamit ang tinig. Unti-unting hahamutin mga Imbag nga aldaw, kadalo tayo amin. Ilocano, maayong aldaw sa inyong tanan. Kami po ay narito ngayon dahil naniniwala kami sa pagbabago doon sa Pilipinas. Dito pong nakaraang araw o nakaraang weeks o buwan, marami pong mga developments doon sa Pilipinas. At ito po ay dahil sa liderato ng bagong presidente, Rodrigo Roa Duterte. Ang una ko pong babanggitin ay ang pagbubukas ng successful na unang negotiation sa peace talks between the National Democratic Front, sabi nga ni Tatay Ramon, kailangan natin ng kapayapaan, at ng Government Republic of the Philippines doon sa Oslo. Bakit po ito importante? Dahil ito ang unang hakbang na pag mapayapa ang Pilipinas, magkakaroon ng isang pagkakaisa at magkakaroon ng isang kapayapaan na magpipave way sa development ng ating bansa. For the last 60 years, the Philippines is very mahirap po ang Pilipinas. Kaya nga hanggang ngayon, mayroong 5,000 to 6,000 Pilipinos ang umaalis sa ating bayan at nangingibang bayan at nakikipagsapalaran para makamit at mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Ito po ang tinatawag nating tayo po, mga overseas Filipino workers. Tinitignan ko po kanina na mayroon na pong pangalawang pag-uusap doon po sa Pilipinas, ang Office of Peace Process doon sa Pilipinas. Kaya nandun na po ang change na gustong mangyari ng Pilipinas ay parating na. At dahil nga doon, kami ay narito ngayon. Ito po yung Kababayan for Change. Isa po itong international group na nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng pagbabago sa bagong gobyerno. Pangalawa, ang gusto kong sabihin ay ang mga developments na kung saan ang mga katutubong lumad ay bumalik na sa kanilang bayan, sa kanilang mga farms. Doon po ito sa Mindanao. At yan ay pinibway din po ng gobyernong Rodrigo Duterte. Ang pangatlo po ay ang pagpapatupad ng mga programa sa land reform. Naglagay po ang ating Pangulo ng mga progresibong mga kabinete, katulad po ni Rafael Mariano sa land reform, si Agriculture Minister Danny Peñol na parating sa Nobyembre, kaya lahat tayo, sa October 28, kaya dapat tayo nandoon. Nananawagan po kami ng inyong suporta. Nandyan din po si Judith Tagiwalo ng Department of Social Work and Welfare, at ang isa pa po si Gina Lopez, Minister Gina Lopez, na kung saan kinansila niya ang mga permit ng mga pagmimina, open pit mining po doon sa atin. Napaka-importante po yan dahil doon po sa amin, ang open pit mining ay sinalanta ang mga kabuhayan ng mga Pilipino, sapagkat kung nakikita mo ang isang bundok na mayroong ginto, mayroong nickel, mayroong iron, ino-open pit mining po yan. At pagkatapos po ng mining na yan, salanta na ang mga kabukiran. At wala nang isda, wala nang pananim ang mga magsasaka. Kaya napaka-importante po yon. Ang pagbabago pong yon ay ating isinusulong. Pangatlo po ay ang stand ng ating Pangulo na kung saan walang base militar doon sa Mindanao, sapagkat kapag may base militar, delikado po ang Pilipinas kung bombahin yan ng mga magkakalabang mga bansa. Kaya yun po ang mga basihan. Yun po ang mga basihan kung bakit kami sa Kababayan for Change ay sumusuporta doon sa gobyerno ng ating Pangulo. At higit sa lahat, mas malalim po kaming analysis sa giyera ng droga.
although nakikita natin na ang pagbubuksa ng mga drug addicts at mga big time mga drug lords ay importante, ang sa amin po, kapag tuloy-tuloy lang po ang programa ng Pangulo, yung tuloy-tuloy lang po ang programa ng gobyerno na ipatupad ang programa sa land reform, ang pagbabago at pagsulong ng mga industriya na kung saan ito ay magbibigay ng maraming trabaho sa atin, ang pagbibigay po ng lupa sa mga maraming mga magsasaka na sandaang taon nang nagsasaka, at ibigay din po ang end ng contractualization sa mga manggagawa at itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Yan po ang magbibigay ng tunay na pagbabago, sapagkat naniniwala kami, ang droga po ay isang ugat, nakaugat yan sa poverty at paghihirap ng Pilipinas. Kaya kung two-prong ang sagot ng ating Pangulo Rodrigo, ang pagpupuksa ng droga at sabay ang pagpapatupad ng magbabago sa Pilipinas para guminhawa ang kabuhayan ng Pilipino, tuloy-tuloy pong mapuksa ang drogang yan. Yun po, ito po ang 6 na saligang paniniwala ng Kababayan for Change na tingin namin ay nasa tamang daan ang gobyernong Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas! Ako sa pagbabago, iparinig ang hinangin ng makamit ang